This is part 2 ng pangalikot ko ng infotainment screen of my Yaris Cross S Hybrid. Kung hindi mo pa napapanood ang part 1, best to watch it first para makuha mo ang context and background ng content na to. Kumbaga kasi, hindi mo ma-appreciate ang movie na A Second Chance na nilabas noong 2015 nila John Lloyd Cruz and Bea Alonzo kung hindi mo naman napanood ang 2007 movie na One More Chance. But if you're a rogue and a nonconformist, and kung gusto mo panoorin na ang part 2 before ang part 1, I'll give you a little context para sa'yo. Before I go on, kung mahilig ka sa Philippine car news and reviews, I would appreciate it if you can consider giving a like on this video and subscribing to the channel. I post one video a week sharing my thoughts and opinions regarding Philippine cars. Maliit na bagay yan para sa inyo pero napakalaking tulong yan para lumago ang channel na to so that I may also know the interests of the Filipino consumer. Sa intro, nabanggit ko na ito ay hybrid. Pero yung mga topics nga pala na i-discuss natin ngayon, I think applicable din siya sa kanyang non-hybrid variant, specifically sa V. I'm not sure kung sa G ganito rin. I hope ganito rin. Pero dito natin makita na bang for the buck talaga ang V variant kasi kahit ang hybrid na top of the line meron nito, meron din yung V variant na mid-grade niya. So, let's start. Next up is yung notification date settings. So, entering it. So, sabi natin kanina, medyo matalino tong sakyan na to. Pero, fortunately, hindi pa rin siya ganun katalino. Or unfortunately. So, pwede mo i-remind yung kanyang anniversary sa sasakyan. So, I got this November 15. Kaya nilagay ko rito. Then, for the maintenance day, pwede mo rin siyang iset. Like so. So, ito yung susunod ko na maintenance, June 15. Then kasunod niyan is December 15. Meron pang ibang pwede kang iset dito, I think. So pwedeng birthday mo kung gusto mong batiin yung sarili mo, anniversary nyo, car inspection day, maintenance day. So you have 1, 2, 3, 4 4 categories na pwede mong piliin. At meron siyang 10 slots na I think kailangan yung update to pagka dumaan na to. So for example, today is June 15 na or June 16. I think hindi mawala to kaya patungan nyo na lang siya. Next is the vehicle settings. So front camera, this is for the front vehicle departure alert. Ito yung sinasabi ko kanina na pagka hindi ka nag-pay attention at na-detect ng radar na wala ka ng sasakyan sa harap, tutunog siya. So very good na meron to. Antay ka mote sa sarili. Or papagalitan ka niya pagka hindi ka nag-pay attention, hindi ka pa umandar pagka na traffic light at wala na yung nasa harap mo. So, i-remind ka niya. For sure, maririnig mo yung tunog na to hopefully before ka businahan ng nasa likod mo. Then dito, meron din siyang setting kung gaano kalapit or kalayo. So ako, dahil nga takot akong mabusinahan ng sasakyan sa likod, although madalang mangyari sa akin yun kasi nga I pay attention, eto, pwede mo siyang taasan yung sensitivity. So I think the higher the setting here is, mas sensitive siya. So konti pa lang na nakaalis, tutunog na siya. Ako I keep it low kasi nga yun, bumper to bumper traffic. Life is short but wag ka masyadong magmadali kasi you might make your life shorter. Then for the pre-collision warning timing, ito yung medyo kinabahan ako nung isang beses nangyari sa akin to. So ito yung sasabi ko kanina na stop and go, nagabol sa traffic light, nag-abrupt stop yung nasa harap ko. Ako rin buti nag-abrupt stop pero yun, tumunog siya very not near pero very close na, or not close din pero just enough for me to add the additional brake. Pero kahit tumunog naman siya nun, ano pa rin, okay lang. Pero nandyan siya. Then the LDW warning timing, lane departure warning timing, ito yung pagka multi-driver ka. So gumamit ka ng signal lights para hindi ka niya pagalitan. So ako, I keep it at this level 2 para ma-pwersa ako
Ito kasing medyo mahirap sa nakaugalian ko. Minsan lang naman. Minsan pag nag-change lane ako on the highways, hindi pa rin ako nag turn signal light. So, like so. Kaya, I keep it at high para pagalitan niya ako tuwing ginagawa ko yan. Then, steering assist, hindi ko siya naramdaman pa at all. Pero, supposedly, ito ata yung pagka sa lane departure warning, pagka nag-turn signal light ka, hindi ka nag-turn signal light pagka lilipat ka ng lane, parang lumalaban siya sa'yo. Sa Fortuner, narinig ko yung ganun, pero dito, hindi ko pa siya naranasan kahit nakapalabas ko yung LDW warning timing. I'm not really sure, pero try it for yourselves naman. I'm not sure if may defective tong sasakyan na to, yung unit ko, pero let me think about it. Try ko siyang i-off. So that is for the front camera. Now, let's look at the BSM/RCTA. So ito yung blind side monitoring and rear cross traffic alert. So for this one, more on sa buzzers naman siya. Well, I keep it on palagi. So ito pag in-off siya, may nakalagay na off dito. So again, kasama to sa mga safety features na binayaran natin, i-on natin siya palagi. So kaya yun, umiilaw yung kanyang mga ilaw sa icon sa side mirror pag naka-on yun. Then for the RCTA, again, naka-indicate na RCTA is off. Ito yung pagka umatras ka nga at merong nadidetect yung sensor na hindi nakita sa 360-degree camera. So again, leave it on. Then finally, for this one, yung mirror indicator luminance. So I set it low kasi pag hinay ko siya, so ito yung itsura ng high. Yung pala itsura ng low. Pag hinay ko siya, mas maliwanag lang siya ng konti. Very subtle lang naman siya, sa totoo lang. I'm not sure if you're seeing it in the camera ng maigi, pero I keep it low kasi mas gusto kong nakita yung side mirrors kaysa nakita ko yun. Ewan ko, just my personal preference. Pero yung iba napapansin ko ay naka-enable kasi to as high by default. Yung ibang mga nakita kong sasakyan na may ganito, may liwanag yung kanila. Medyo ako yung naiilang para sa kanila. Kaya sa akin, personally, I keep it low. Now for the door lock na very na-appreciate ko. Ito, so meron kang 3 functions na pwedeng pagpilian sa door lock. I think pwede ito lahat. Mamimili ka lang ng isa pala. Marami pala siya. So, personally, dito sa tatlong to, so vehicle speed linked door locking function. Ito yung so we have an electronic door locks pero speed sensing tong mga to. So ito yung gumagana na yan. So pagka I think around 20 to 25 kilometers per hour, pagka ganun yung takbo mo, ilalak niya na yung mga pinto mo automatically. Mas gusto ko yun kasi itong dalawang option na to, itong shift position link door locking function, ito yung pagka from park to drive, malalak na siya. Ayoko na ito kasi minsan from parking, meron pa akong ipipick up na pasahero from our driveway, ilalak niya yung sasakyan. Kailangan ko rin ulit i-unlock siya kung sakali. So ayoko na itong second option na to. Then shift position linked door unlocking function naman, ito naman yung pag nilagay mo siya sa park, ma-unlock yung sasakyan. Ayoko rin to gamitin for safety features or safety precautions. Kasi for example, nasa mall ka, madilim na lugar, or remote area. Pagka nilipat mo sa park, yung cambio, mag-unlock na yung mga door lock. So, ayoko rin nun. Gusto ko ako na yung magma-manual unlock para yun yung signal ko sa passengers ko na okay na tayo, pero tayong bumaba. Unlike dito kasi na yung gear position ng cambio ang magsasabi to unlock the doors. Then meron pang ibang options dito. Unlocking when IG off. Ito, hindi ko rin alam kung ano to. IG is Instagram for me. I'm not really sure what this is. So somebody in the comment sections down below, let me know. So para magawan ko to sa mga next videos, yung mga hindi ko rin alam pa.
Then for the answer back buzzer volume, hindi ko rin siya paalam. And the answer back signal, ito yung tatlong mga bagay na hindi ko pa rin alam. Including this welcome door unlock. I think the welcome door unlock is yung kanyang ang tawag mo dito, paddle lamps sa ilalim. So I think, so naka-on siya pagka nag-unlock ako ng sasakyan, pagka nasa parking papalapit na ako, umiilaw yung mga yan. So I always keep it on para kita ko na na nag-unlock nga siya. Bukod sa iilaw na yung kanyang mga orange ilaw, turn signal lights, nakita ko rin na nakabukas yung paddle lamps. And malaking tulong din kasi yun, lalo pag sobrang dilim yung parking area mo, parking slot mo, makita mo kung may tubig ba, may puddle of mud, puddle of water, para mas maingat ka sa pagpunta sa iyong sasakyan. Now let's go to the wiper. Itong speed link intermittent wiper, hindi ko pa siya nasubukan personally, pero yung ating wipers kasi meron siyang different features, different settings. So merong parang yung initially yung one click, one swipe. Then pwede mo rin siyang gawing ganito, parang naka-low setting ka. So medyo matagal siya mag-link. Yung ginagamit usually pagka umaambon-ambon. Sobrang tagal niya, hindi pa rin siya gumagana ngayon. So next is yung parang medium niya, palagi siyang gumagana. Then lastly, yung pagka sobrang lakas talaga ng ulan, yan, doon siya tumatakbo. So speed link intermittent wiper, pwede rin kasi siya na yung first yun, yung medyo mabagal talaga siya. Pwede mong increase in frequency dito, like so. So mas mataas to, mas mabilis yung intermittency niya, so to speak. So kanina mababa kasi, kaya ganun. So pagka naka speed link yung intermittent wiper, mas mabilis yung takbo ng sasakyan, mas intermittent din siya, mas frequent yung intermittency niya, if that's the word I am trying to look for. So naka-on lang rin siya. So hindi siya speed sensing, hindi siya rain sensing, pero at least speed sensing siya at the very least. Then lastly is the shift R link rear wiper. So pagka umaambon, I think pagka nag-reverse ka, aandar din yung wiper mo sa likod. And para ma-activate yun, hindi ko masyado ginagamit. Na-realize ko yung rear wiper. Oops. So, like that. So, I think yun yung silbi nung part na yun. Now, let's go to the turn signal. Isa lang ang option niya rito. 3 times flashing function. I'm not really sure kung paano to. Kung anong ginagawa niya. So, kung in-off ko siya, parang wala naman siya pagkakaiba sa pag naka-on. Settings failed kasi gumagana pa ba. So, try ko siya on. Then, let me try to look at the outside kasi palagi ako nasa loob. I'm not really sure kung ano yung nangyari. Walang nangyari. So, I'm not really sure kung para saan yun. In-on ko lang naman siya, so I'm not sure really kung ano ginagawa niya. Somebody help me in the comments section down below. Then for the welcome lamp, ito yung I think nabanggit ko kanina, room lamp link. So pag nakabukas yung ilaw sa labas sa paddle lamp mo, meron din kasing ilaw dito sa mga dito. I'm not sure if you can see the blue halo there, and pati sa ilalim alam ko meron ding ilaw dun. So illumination brightness, I think ito yung default niya 3. So best na mataas siya, at least for me, para gusto ko kasing pag umiilaw bigay todo para kita ko lahat ng kailangan makita. Then for the living home, ito hindi ko rin alam kung para saan pa to. Now, for the last one sa vehicle settings is yung PBD. Medyo nahirapan akong para sa ano ibig sabihin nito. Pero ito yung power back door niya or power tailgate na tinatawag natin. So right now, ako ay not sure anong system settings na to. Hands-free and pwedeng opening adjustment. Yun yung pinakagamit ko rito.
So right now nakasagad siya to 5 or meron pang ditong icon na I think automatic niya man i-detect kung gaano height ng tao, pero ako sinasagad ko siya sa 5. So pag 5, sagad na sagad yung pagkakabukas niya. So let me show you what a 5 looks like. So pag 5, sagad na sagad siyang ganyang kataas. So let me close it, then try ko babaan yung kanyang function. So kung i-adjust ko siya into let's say 1, tingnan natin, or let's say 3 para medyo mas middle of the park. Pag ginawa ko siyang 3, supposed to be mas mababa siya ng konti. So yan, hindi siya masyado sagad. So ayoko siyang gawing 3 kasi parang ang liit niya masyado. So usually sinasagad ko siya into 5. So other things here, volume, yung narinig nyo kanina, I'm not sure kung na-capture yun with my mic, pero it serves as a warning and a notification na rin na merong power backdoor, nagko-close siya or nag-open siya. So best to keep this at the highest volume naman. At least for me, that's my opinion. Now for the maintenance settings. So ito yung minsan nagfa-flash siya, may nag-flash dito sa infotainment screen. So ito yung actually nagsabi dun, yun yung usually nakita. Kasi pagka naka-on siya, pwede mo siya i-configure dito na after reset. Parang ito, next notice timing. So right now, I'm not sure bakit 4431 na nakakabit dito, 5,000. Pagka na-reach niya tong setting na to, mag-alert na siya both here in the gauge cluster, I think dun sa messages na yan, saka banda rito sa infotainment screen pagka umaandar ka or pagka start. Kaya napapansin to ng ibang mga user sa Facebook group. Then for the oil deteriorate warning reset, I think WNG means warning. So ganun din, hindi ko siya ginagalaw, pero yun atang silbi nun para pagka nakita mo yung sa gauge cluster or sa instrument, sa infotainment screen, kailan lang i-reset dito para mawala siya. For the reset settings, so similar sa phone, ito yung parang restore factory settings. No, hindi ko siya i-reset kasi this is the settings na comfortable ako. This is my settings. So, pero just in case makuha niyo siguro to for as a second hand car, medyo ang daming kailangang palitan, best siguro na i-reset nyo muna siya para makita nyo yung stock niya or default settings kumbaga. So, no muna for now. Finally, the language. So, English, Espanyol, Portuguese, Indonesian, and etc. Wala lang Filipino or Filipino or Tagalog, pero English is here. So kaya as you can see, puro English yung lumalabas sa atin. If you have reached the part of the video, well, comment settings in the comment section down below so that I know, and very thankful na umabot kayo rito sa video to. I wanted to be as exhaustive as I can, pero truth be told, sobrang dami niya kasi yung iba hindi ko talaga mapalabas kahit kalikutin ko sila rito. Pero if you want to know more, best siguro na check the Facebook groups ng Toyota Yaris Cross sa Pilipinas, or better yet, read your manual. Pero at least for me, I think nakuha ko naman na yung mga kailangan kong makita, kailangan kong malaman. So the settings na display ko kanina, na pinakita ko kanina, diniscuss, that's more than enough for me naman na. That is just the instrument gauge cluster. So ganun siya configurable. As for the infotainment screen, mukha siyang mas marami kasi mas malaking screen, pero in reality mas konti lang to. Pero let me know in the comment section down below kung gusto niyo ring i-discuss itong infotainment screen plus these buttons here. Pero yung iba kasi rito parang self-explanatory na pagka natuklasan mo to, you know it when you know it. If you know it, you know it, right? So, but let me know, para sa mga interesadong bumili ng Yaris Cross,
at gusto nyo makita ng infotainment screen, let me know so I can make another video for this one naman. That's it for this video. Kung may gusto kayong idagdag, put them in the comment section down below. So this is Kai, your driver but not so sweet lover na nagsasabing, keep calm, drive safe, and stay awesome.